ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng kwento ng FPJ sa Probinsyano Bagong Yugto, March 21, 2022 episode. Umalis na nga sila Cardo at mga Agila kasama ang grupo ni Armando papunta sa venue kung saan gaganapin ang art exhibit ni Don Ignacio na dadaluhan ni Presidente Oscar Hidalgo at ang First Lady na si Lilian Hidalgo. Malapit na ngang matupad ang mga plano ni Madam Lily na patibong para kina Cardo Dalisay tungkol sa art exhibit dahil nakarating na sa kanila Cardo Dalisay at pupuntahan nga nila ang venue. Mukhang makukuha na niya ang endorsement mula kay Don Ignacio. Mahuli at mapapatay pa si Cardo Dalisay. Naiwan na nga ang magkapatid na sina Samuel at Lucas kasi sabi ni Armando sa kanila, maiiwan sila at tatawagan na lang sila pag nagkaproblema sa misyon. Tinanong ni Lucas ang kanyang kuya kung bakit di sila sinama. Ang tugon ni Samuel sa kanyang kapatid, hayaan mo sila Armando kung gusto nilang magpakamatay. Ayaw mo nun kapag nadisgrasya sila sa lakad nila nang dahil kay Cardo, ako na ang mamumuno sa ating lahat. Samantala, si Omar naman ay nandoon din na nakatayo sa labas na nakatingin habang umaalis na sila Cardo. Sabi ni Omar, kailangan na daw niyang kumilos at kumuha ng baril dahil pagbalik nila Cardo, wala na silang ligtas. Nag-umpisa na nga siya naghanap ng baril si Omar at dumaan sa mataas na parang hagdanan at inakyat niya ito para makapasok sa mansyon nila Armando. Kinausap pa rin ni Lucas ang kanyang kuya na dapat nga sumama sila at kailangan ang tulong nila. Ang tugon naman ni Samuel, hayaan mo sila Lucas. Alam naman natin na pinapakinabangan lang niya si Cardo at sinisigurado ko sa iyo yung mga Agila na yan ang sisira sa grupo natin. Kaya dapat lang na lumayo tayo sa kanila. Ang tugon naman ni Lucas, paano kung si Cardo pala ang nakikinabang kay Armando? Kaya kailangan na nating tulungan si Armando. Lucas, makinig ka sa akin. Tuso si Armando. Ginagamit lang niya ang mga tao, makuha lang niya ang gusto niya. Kaya hindi natin pwede pagkatiwalaan si Armando, si Lolita, si Cardo o kahit pa si Mara. Iniisip lang nila mga sarili nila. Ako lang, mapagkakatiwalaan mo, wala nang iba. Kaya sa akin ka lang dapat makinig. Pero kuya, paano kung ito nga ang tamang panahon para mapatay natin si Don Ignacio? Baka tama sila. Huwag kang mag-alala Lucas. Bukas, sasama naman tayo sa kanila Dahil kailangan na talaga nating mapatay si Don Ignacio. Pero hindi tayo susunod sa plano ni Armando. O kahit pa ni Cardo. Gagawa tayo ng sarili nating diskarte. Ano? Kuya, yan ka na naman. Magkakaproblema talaga tayo nila Armando. Paano kung paalisin na talaga tayo dito? Wala akong pakialam. Ang importante, mapatay natin si Don Ignacio. Nakita naman sila ni Omar. Dahil nakapasok na nga ng loob ng mansyon si Omar. Nakita silang nag-uusap ang magkapatid. Kaya dahan-dahan niyang pinasok ang isang silid. At nag-umpisa na nga siya naghanap ng baril. May nakita na siyang baril sa gilid ng kama na nakapatong sa lamesa at agad niya itong kinuha at sinuksok sa kanyang harapan sa loob ng pantalon niya. Naghanap pa siya ulit at nakabig niya ang isang base. Nahulog ito at nabasag. Narinig naman ito nila Samuel at Lucas
Kaya agad pinuntahan ni Samuel ang pinanggalingan ng ingay. Nadatnan niya na may tao. Tinanong niya ito kung sino at tinawag niya si Lucas. May tao sa kwarto nila Armando, Lucas! Agad naman pumunta si Lucas at nakita nga niya ang tao na sabi ni Samuel, "Itaas mo kamay mo, humarap ka dito," sabi ni Lucas, at nakilala nila na si Omar pala ang lalaking yon. "Anong ginagawa mo dito? Nagnanakaw ka?" Sagot ni Omar, "Di ako nagnanakaw. Nagsisinungaling ka. Kapkapan mo," sabi ni Samuel, at tinadyakan niya ito gamit ang baril. Pinaghahampas ni Lucas ng baril. Sabi ni Samuel, "Baka may kinuhang pera." Pero baril lang ang nakita nila. Sabi ni Omar, "Wala akong kinukuhang pera." "Hayop ka? Bakit may kinuha kang baril? Kinupkup ka namin, tapos pagnanakawan mo kami?" Sabay pinalo ng baril si Omar ni Samuel at sinuntok pa. Bugbog sarado na si Omar. Duguan pa at dinala na ito sa labas. Tinanong pa rin nila kung bakit may baril at balak ba silang patayin. Nagsalita na si Omar. Si Cardo ang gusto niyang patayin. Pati mga agila. Wala daw siyang pakialam kina Samuel. Tanong ni Lucas, "Bakit gusto mong patayin ang mga agila?" "Sila Cardo ang pumatay sa kapatid ko. At sila din ang dahilan kung bakit namatay ang asawa at anak ko." Nagulat sila Samuel at Lucas sa narinig habang nakatutok ang baril kay Omar. Kinausap ni Samuel si Omar na, "Palalampasin ko ang ginawa mo, Omar, pero sa isang kondisyon, magiging mata at tenga ka namin sa mga agila. Lahat ng gagawin nila, lahat ng sasabihin nila, ipapaalam mo sa amin. Pag nagkakaintindihan ba tayo?" Tumangulang si Omar. "Walang makakaalam sa ginawa mo ngayon, pero susundin mo lahat ng utos ko. Walang mangyayaring masama sa iyo." At pinaalis na nga si Omar at sinabihan pang ayusin mo yang itsura mo. Nakaalis na nga si Omar. Pagkaalis ni Omar, sinabihan ni Lucas ang kuya niya, "Paano ka nakakasiguro na pwede nating pagkatiwalaan ang ahas na yan?" Tugon ni Samuel, "Di mo ba nakikita, Lucas? Pwede nating gamitin ang galit niya. Siya ang susi para tuluyan na nating mabura si Cardo at ang mga agila dahil pareho tayo ng layunin." At inutusan ni Samuel si Lucas na ayusin ang kalat doon sa kwarto. At wala daw makakaalam nito kahit pa sila Armando. Samantala, nagkita sina Albert de Vela at Lito Valmoria. Pinag-usapan nila ang plano kung paano dakpin si Cardo Dalisay. Sabi ni Albert, kasado na ang plano ni Madam Lily. Nakausap ko na rin ang hepe dito sa norte. Kaya handa na ang lahat. Kailangan na lang nating maghintay na kumagat sa pain si Dalisay at mga agila. Samantala, sabi ni Armando kay Cardo, malapit na sila sa plaza at obserbahan nga daw ang buong lugar at balitaan siya pag may nakitang mga pulis. Sa pag-uusap naman nila Lito at Albert, gustong tumulong ni Lito Valmoria sa operasyon. Kaya sinabihan niya si Albert na ikaw na ang magmando sa magiging plano. Tugon ni Albert, simple lang naman. Dapat nyo lang sundin ang plano ni Madam Lily at hindi kayo magpapakita. Kailangan nakatago tayo para sa oras na sumugod sila Dalisay, sabay-sabay natin silang kukuyugin. Yun ang plano. Surprise attack. Yan ang sabi ni Albert de Vela. Sabi naman ni Lito Valmoria, mag-uunahan na lang mga bala natin sa ulo ni Dalisay. Tugon ni Albert dito, tandaan mo,
kami ang nasa loob, kaya malabong mauunahan mo ako. Kaya, huwag kayong bumitiw sa gumagandang kwento ng FPJ sa probinsyano bagong yugto kasi sagupaan na to sa susunod na episode. Kaya see you on March 22, 2022. Thank you for watching. Bye!